Oh. Taniyo. Kaya mga kanyors, ito yung tinatawag na taro. Ano sa yung kulay violet. May dalawang klase yung ganito. Mayroong puti o green. At saka mayroong ganito na violet yung kanyang yung laman. Dapat mga tips lang sa mga hindi pa nakatanim nito. Titingnan nyo yung may mata. Ito yung may mata, ibig sabihin yan yung bagong may uusbong dyan na ano. May uusbong dyan na tubo. Ang una po nating dapat malaman ang distance po ng pagtatanim nito. So approximately meron tayong distance dito na 1 meter yung pagitan yung nakikita nyo, kasi yung canopy ng kanilang dahon ay dapat tama lang at hindi matatabunan yung kabilang puno. So yung typical na puno nito ganito ay kaya po siyang mag-harvest ng regular na 4, 5 o kung maganda yung tubo ay umabot ng 6 na kilo. So dito sa aming lokalite sa Masbate, ang taro po ay hinahalo sa karning baboy sa sinigang, sa tinatawag nating sinigang sa gabi. Napakasarap po niya at ginagawa rin itong mga kakanin tulad ng kaluko na tinatawag. So sa magsunod nating video hopefully makakagawa tayo niyan para ma-tour namin sa inyo. So ito yung plantation namin, mga 1/2 hectare po ito. So isa po itong source of income namin dito sa upland. Ito po ay upland farming mga nyors, kaya nakikita nyo sa baba yan yung munisipyo ng Balad. Dito kami ngayon sa taas. Ito po ay upland farming. Napakaganda po nito sa upland kasi hindi po siya pwede na ma-stagnant na tubig sa kanya kasi mamamatay ito. Dapat elevated po yung area, kaya ang nakikita nyo medyo matarik po ang area na pinagtatamnan namin. So i-discuss namin sa inyo ngayon ang mga gastos at kung paano namin makuha yung nito ng aming ininvest o aming ginastos dito. Ayun, dito na tayo sa tinatawag nating computation kung magkano at ilan ang kikitain sa pagtatanom ng gabi o taro. Pagpalagay natin mayroon tayong 1/2 hectare, which is equivalent to 5,000 square meter. Ang tanim po natin dito, since 1 meter yung distance, ay humigit kumulang sa 5,000 na tanim yung pwede nating ipasok sa 1/2 hectare. Kukuha tayo ng average na 2 kilos per plant. Bawat puno ay 2 kilos. So mag-average po tayo ng 1 ton kasi 2 times 50,000 is 1,000 kilos o 1 tonelada. Ang bintahan po dito sa amin, ang 1 kilo ay 50 pesos. So instant po mayroon tayong 50,000 kapag ka nag-harvest na ng taro o hapay sa aming tawag dito sa amin. So ang cost po nito, ang ano po nito, ang cost sa pag produce nito ay nasa 10,000 lang pinakamataas. So bali mayroon po tayong nito na 40,000 kapag ka mag-harvest. Pero yung taro po ay nag-intercrop po tayo ng mais, mani at iba't ibang uri ng gulay. So bali mag-harvest po tayo ng mais, ng mani o di man ng kamuting kahoy, kasi ang taro po ay mga 6 to 7 months siya bago, 9 to 10 months siya bago ma-harvest. Pero bago nyan, sa 3 months nag-harvest na po tayo ng mais. So ang computation po sa 1/2 hectare, ito po ay pinakamabang computation. Gusto ko lang balikan
kikita po tayo ng 50,000 at mayroon po tayong gastos na 10,000. So instant 40,000 po yung kita natin sa kalahating hektarya lang. So yan po yung initial computation sa tubo sa pagtatanim ng taro. Ngayon naman i-discuss namin sa inyo ang pag-prepare nito. So una po dito kasi sa hindi dito inaararo sa upland, kailangan lang linisin pagkatapos tatamnan na sa month ng last week ng May kasi uulan na. Sabay po siya ng mais, tapos yung mais yung after 3 months maha-harvest yung mais, tapos siya papalinisan lang ng 2 beses. Kapag umangat na po siya ay diretso na yan. So sa kaso natin ang ginagawa nating intercropping dito ay kakao at saging, which is pwede tayong mayroon tayong high value crops. Tapos siya hindi naman, para sa akin hindi naman siya pwede sabihin nating high value crops. Pero ito yung pong ang pinakapangunahing source of income namin dito sa upland, yung taro plantation. Kaya ina-encourage ko po yung mga gustong sumubok nito kasi napakaganda po. Hindi po siya masilan sa peste, hindi po siya tinatamaan ng kung ano-anong peste, diseases, wala po. Napaka-resistant niya po sa kahit anong uri ng sakit. Wala po siya kahit malakas yung hangin, hindi siya matutumba kasi yun nga, root crops. So ina-encourage ko po yung mga farmer, yung mga baguhang farmer na mag-venture po sa pagtatanim ng taro kasi talagang maganda yung kita at napakadali pong magtanim at napakadali pong ibenta. So shoutout nga pala sa Tapioca and Beans Corporation. It's a top creamy ice cream, saka si Julie Boris, at sa Saad po special area for agricultural development, sa kay Ma'am Charles Alcantara. Maraming salamat po sa Soaring High Community, Shub TV, Richelle Alahar. Maraming salamat po sa mga suporta sa aming YouTube channel. Antabayan na lang natin guys yung pag-harvest nito kasi ipapakita namin sa inyo ang proseso ng pag-harvest nito. Actually meron siya ditong mais pero na-harvest na, kaka-harvest na. Ito pa yung mga natira Kaya nag-intercrop kami dito ng mais para dalawa yung pwedeng produkto na makuha. So ito, kalahating hektar ito, kaya yung competition natin para sa kalahating hektar. Sa mga kapwa namin farmer na nagpa-practice ng upland farming, ito po'y napakaganda ng kinikita namin at tulong na rin sa pangkabuhayan. So mabuhay po ang mga magsasakang Pilipino na ngayong krisis, kahit pa paano nagsusurvive tayo, sama-sama po tayong susurvive, kasama natin yung Panginoon. So maraming salamat sa mga nanonood, at to God be the glory.